Sa isang napakapayapang lugar sa rehiyon ng Denver sa Ukraine, nakatira si Mykola kasama ang kanyang buntis na asawang si Nastya. Pareho silang kilala bilang unang eco-settlers sa lugar. Si Nastya ay isang pintor at magaling mag-ukit ng kahoy at gumawa pa ito ng wood angel para kay Mykola para sa kanyang proteksyon. Si Mykola ay isang mathematician, physicist at ecologist na nagtuturo sa lokal na paaralan sakay gamit ang kanyang bisikleta. Ang peace sign sa labas ng kanilang tahanan ay ang paw of the white raven na kumakatawan sa isang sinaunang legend na isang uwak. Dahil sa kakulangan ng electronics sa bahay, ang mag-asawa ay hindi nakakatanggap ng anumang balita hanggang sa si Mykola ay pumasok sa trabaho at napanood ang tungkol sa nagpoprotesta na pinatay sa lungsod ng Ukraine at mga taga-Russia ang may gawa nito. Sa klase, si Mykola ay hinaharas ng estudyanteng si Ivan na nag-iisip na ang kanyang guro ay isang stranghero at isang weirdo kaya gusto niyang umalis siya. Si Mykola ay hinahayaan lang ito dahil naniniwala siya sa pacifism at gustong gabayan ang mga mag-aaral. Isang umaga, patungo sa trabaho, napansin ni Mykola ang ilang sundalo na nakatayo sa tabi ng kalsada. Nang dumating siya sa paaralan, nagulat ito dahil wala siyang makitang tao. Nakita niya sa TV na sinalakay na pala sila ng Russia. Nagmadali siyang bumalik sa kanyang bahay. Ngunit huli na ang lahat, nandoon na ang mga sundalo at pinubugbog na si Nastya. Si Mykola ay nahuli din ng sinubukan niyang iligtas si Nastya. Nang matiyak ng mga sundalo na hindi sila mga spy, sinunog nila ang bahay, ngunit sinubukan ni Nastya na gumanti. Sa pamamagitan ng pagbato sa kanila, hindi nag-hesitate na barilin siya ng mga sundalo. Si Mykola ay yakap ang kanyang asawa habang pinapanood ang kanyang bahay na nasusunog. Makalipas ang ilang oras, dalawang miyembro ng Ukrainian militia ang nakahanap kay Mykola. Tinukoy nila ang kanyang pagkakakilanlan at siya ay isang inosenteng tao. Tinulungan nila si Mykola na ilibing ang kanyang asawa. Pagkatapos ay dinala nila si Mykola sa kanilang base. Bago umalis, sinigurado ni Mykola na dalhin ang kahoy na anghel bilang huling alaala ng kanyang asawa. Ang mga tao ay hindi natutuwa sa biglaang pagdating niya dahil maaari siyang maging isang espiya, ngunit mabilis na pinatunayan ni Mykola ang kanyang sarili sa pagsasabing gusto niyang sumali sa hukbo. Mula noon, ipinadala si Mykola sa isang mabigat na pagsasanay kung saan dapat niyang palakasin ang kanyang katawan at paggamit ng baril. Ang pag-disassemble at pag-assemble ng mga armas ay partikular na mahirap para sa kanya at nagdudulot ito sa kanya ng pangngutya ng kanyang mga nakatataas. Lalo na noong sinabi niya na gusto niya ang codename na Raven. Si Mykola ay nagsanay ng maigi. Nagpupuyat din siya sa pagsasanay ng mga armas at pinapanatiling malapit ang kahoy na anghel sa kanya upang hindi niya makalimutan ang kanyang layunin na maipaghiganti ang kanyang asawa. Pagkalipas ng ilang linggo, nalaman ng mga trainees na walang sapat na sniper sa kanilang hukbo at naghahanap sila ng mga voluntaryo para sa trabaho. Hindi interesado ang mga iba, ngunit agad na nagboluntaryo si Mykola. Ang mga tao ay hindi bilib kay Mykola at kinutya ito. Si Mykola ay humarap sa isang hamon upang patunayan ang kanyang sarili. Kinalas niya at binuo ang AK-47 habang nakapiring sa loob ng 20 segundo. Sa wakas ay nakuha niya ang respeto ng lahat. Sinimulan din nila siyang tawaging Raven ayon sa gusto niya. Ang theoretical na bahagi ng pagsasanay sa sniper ay madaling natutunan ni Mykola salamat sa kanyang kaalaman sa matematika at physics na nakagawa ng mga kalkulasyon ng mas mabilis kaysa sa mga guru mismo. Mahusay din siya sa pagsunod sa numero, unong batas na kayang panatilihing kalmado ang sarili kahit na may bumabaril sa kanyang paligid. Ngunit sa kasamaang palad, hindi siya mahusay pagdating sa aktwal na pagbaril. Dahil dito, binigyan siya ng ibang sandata ang uri ng baril na hindi angko para sa war sniping. Gayunpaman, si Mykola ay hindi sumuko at gumawa ng plano para patunayan kung ano ang kaya niyang gawin. Ang kanilang huling sniper test ay naganap sa gabi. Kailangan nilang matamaan ang kanilang target habang ang instructor ay magbibigay lamang ng kunting liwanag. Habang ang iba ay nagpaputok na, si Mykola ay naghintay para makalculate ang distansya.
Sa bandang huli, natamaan niya sa gitna ang target at bumilib ang instructor sa kanya dahil siya lang ang nakagawa nito. Nagbigay daan ito kay Mykola na makapagtapos na may pinakamataas na marka at nailagay sa first class unit. Para sa kanyang unang misyon, si Mykola at kasamahang sniper ay dapat mapalaya ang checkpoint na nakuha ng mga Russian. Matagumpay na nakalusot ang team sa lugar, ang bawat sniper ay binigyan ng kanya-kanyang target. Ngunit nung babaril na sila, may lumabas na sasakyan kaya itinigil nila ang pagputok dahil may sibilyang nakasakay. Pinalabas ang dalawa at ibigay ang kanilang mga pasaporte, ngunit hindi nila ito binalik at dahil dito nagkaroon ng karahasan. Napansin ito ng grupo ni Mykola at agad umatake. Dahil sa skills nila sa sniping, napatay nila ang lahat ng mga sundalo kasama na dito ang may hawak sa sibilyan. Nang matapos ang misyon, isinabit nila ang bandila ng Ukraine. Pagbalik nila sa base, nabalitaan ni Mykola na umalis na ang mga kapwa niya baguhan para sa ibang misyon. Ginamit niya ito para bisitahin ang dati niyang paaralan na pinagtatrabauhan, ngunit ito ay nawasak na. Nang nakabalik na ang ibang team, si Mykola ay nagulat sa balita. Isa sa kanyang mga kaibigan ay namatay sa kamay ng isang kaaway na sniper. Nagdagdag ito sa listahan ng mga dahilan kung bakit gustong maghiganti ni Mykola. Sa sumunod na misyon, ang grupo ni Mykola ay naglagay ng pampasabog sa mga puno at sa likod ng mga dahon bago sila nagtago habang naghihintay na lumitaw ang kanilang kaaway. Nang lumitaw ang mga sundalong Russian sa kagubatan, hindi niya inaasahan na makita ang kanyang estudyante na si Ivan na sumama na sa Russian Army. Natigilan siya nang utusan siya ng kanyang kapitan na barilin na ang pampasabog. Nang di nagtagal, pinutukan ni Mykola ang detonator na ikinamatay ng bawat sundalong Ruso kasama si Ivan. Nang tinanong siya kung bakit siya natigilan kanina, sinabi niya na si Ivan ang pumili ng kanyang desisyon. Pagkatapos ng misyon, nag-usap si Mykola at kanyang kapitan at sinabi ang kanyang pamilya ay hindi alam ang kanyang trabaho para hindi sila mag-alala sa kanya at ang alam nila ay nasa business trip lang ito. Pinakita ni Mykola ang anghel na kahoy at sinabi na sumisimbolo ito sa kanyang pamilya. Pagkalipas ng ilang araw, nagawang isecure ng mga puwersang Ukrainian ang mga trench sa hangganan kaya't ang sniper team ay nasa posisyon upang hintayin ang mga puwersa ng Russia na naghahanda sa pagsalakay. Pinanatili niya ang anghel na kasama niya sa lahat ng oras. Habang naghahanda si Mykola, nakita niya sa isang sundalo ang pumatay sa kanyang asawa at nawala ito sa kanyang focus. Desperado ito para barilin ang target, paulit-ulit itong humihingi ng pahintulot na bumaril. Tinanggihan siya ng kanyang kapitan dahil ang kaaway ay wala pa sa tamang posisyon. Sa kalaunan, sinuway ni Mykola ang order at binaril ang target. Napatay niya ang target, ngunit dahil dito nakita ang kanilang lokasyon. Ang isang sniper na kaaway ay agad na gumanti at tinamaan ang kanyang kapitan. Habang pinapaputukan sila ng mga Ruso, kailangan kaladkarin ni Mykola ang katawan ng kapitan sa lugar habang iniiwasan ang bawat bala at bawat bomba. Makalipas ang ilang oras, nakabalik si Mykola. Nangako ang kanyang superior na magkakaroon ng investigasyon para malaman ang sniper na pumatay sa kapitan. Dahil sa pagkakamali, nagpasya si Mykola na kunin ang isang solong misyon upang mabawi ang kanyang pagkakamali. Nagawa niyang patayin ang mga kalabang snipers, ngunit isa dito ay tinamaan siya sa braso. Pumunta si Mykola sa isang lihim na hideout upang makabawi ng lakas at pinanood ang balita sa negosasyon sa Russia. Di nagtagal, tinawagan siya at sinabi na alam na nila ang lokasyon ng sniper na pumatay sa kanyang kapitan. Nagmadaling bumalik si Mykola sa base, sinabihan ng mga sundalo ng lahat ng mga impormasyon na nakalap nila. Ang mga bullet ng snipers na kalaban ay malawak ang saklaw, nakapatay na siya ng 5 Ukrainian snipers at 3 machine gunners. Balak nilang lagyan ng pampasabog ang lugar, ngunit ito ay may chlorine sa planta kung saan nagtatago ang kaaway. Gumawa sila ng alternatibong plano. Ang mga ibang snipers ay papatayin ang mga nasa babang sundalo para makagawa sila ng daan para makapasok si Mykola sa loob. Lahat ng Ukrainian snipers ay pumuwesto at naghihintay para makapasok si Mykola sa loob ng gusali. Ang unang sundalo na nahanap niya ay ang isa pang lalaki na sumalakay sa kanyang tahanan
kalaban at pinatay niya ito. Pagkatapos ay binigyan niya ng pahintulot ang kanyang mga kasama para umatake. Nagpaputok sila ng sabay-sabay at pinatay ang mga sundalo na walang naririnig na ingay. Dahil dito, 2 Russian snipers na lang ang natitira kasama si Sari. Wala silang napansin na problema sa ibaba hanggat nawalan sila ng kontak sa isa't isa. Pumunta ang isa at tiningnan ang mga kapwa sundalo at nakita niya na patay na silang lahat. Dahil dito, ginamit ni Mykola ang pagkakataon para makapasok sa gusali nang hindi napapansin. Tumawag si Sari para sa backup at pinapunta ang isa pang sundalo upang magbantay bago siya bumalik sa kanyang lugar, kung saan nagulat siya nang makakita siya ng isang maliit na anghel na kahoy. Sa sandaling iyon ay lumabas si Mykola at tumalon kay Sari upang patayin siya gamit ang isang kutsilyo, habang ang isa ay nasabugan ng granada na naghihintay sa kanya. Pagkatapos ay dumating ang backup na tinawag ni Sari sa lugar, kaya ginamit ni Mykola ang radyo ni Sari at sinabing pagbabayaran nila ang kanilang ginawa. Pinaputukan nila ang mga ito at pinatay ang lahat. Ngayon ay naipaghiganti na ni Mykola ang kanyang asawa, ang kanyang kaibigan at ang kanyang kapitan. Nagpasya siyang magpahinga at bumalik sa bahay upang mabisita ang libingan ng kanyang asawa at inayos ang krus. Hindi nagtagal si Mykola ay nasa isang solong misyon at handang pabagsakin ang pinakamaraming sundalong Ruso kung kinakailangan. Kung nagustuhan mo ang video na ito, huwag kalimutang mag-subscribe at mag-like at comment sa ibaba. Thank you for watching.